We are not equally gifted. Totoo, hindi tayo pare-pareho. Some have more talents than others. But to whom much is given, much is required. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang talento natin kumpara sa iba, kundi paano mo ginagamit ang pinagyayaman ng mga ito. Yes, we are not equally gifted, but we are equal in one thing. We all have the ability or the talent to let the light of God's love shine in us and through us. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito, may isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanyang ari-arian. Binigyan niya silang ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa naman 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis. Umayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at pinangalakal yun, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay umukay sa lupa at inago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso, wika niya, Panginoon, eto po ang 5,000 piso na bigay niyo sa akin, eto pa po ang 5,000 piso ang tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamalahin kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, ito po ang binigay niyong 2,000 piso sa akin. Ito naman po ang 2,000 piso ang tinubo ko. Sabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamalahin kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo mahigpit, aniya, gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nag-aani sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako, kaya binaw ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan? Bakit hindi mo man yan inilagak sa bangko, di sana'y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sabagat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon nyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, do'y tatangis siya at mangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Pakibati muli mga katabi natin ng good morning. Ayan. Paalala po sa darating na November 21st, sa darating na Martes, ay magkakaroon tayo ng grand procession ng 5 Coronadas. Ito ay mga canonically crowned na mga imahen na kung saan ay pinatulutan ng mga Santo Papa. Sa Diocese of Antipolo, meron tayong 5. Sa bandang kanan ko, makikita nyo ang Mahal na Birhen ng Aranzazu ng San Mateo. Yung sumunod naman ay Mahal na Birhen ng Walang Magampon sa bayan ng Marikina. At yung nasa dulo, ang Mahal na Birhen ng Sapaw, ang Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa Cardona, Rizal. Mamayang hapon, darating ang imahen ng Mahal na Birhen ng Antipolo, Our Lady of Peace and Good Voyage, and of course, our very own, ang Mahal na Santissima na Kaliwanagan dito sa Cainta. Kaya ang prosesyon na ito ay first time na gagawin, matapos ng ilang panahon ng koronasyon sa ating mga ginawang imahen,
sa iba't ibang parte ng Diocese of Antipolo. Alam po ninyo, habang papalapit ang pagtatapos ng buwan ng Nobyembre, na kung saan ay ginugunita at inaalala at pinagdadasal natin ng mga kapatid nating yumao, tayo rin ay papalapit na rin sa pagpapatapos ng ating liturgical year. Katunayan, sa susunod na linggo, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari, na kung saan ay pinapaalala sa atin na pagsapit ng araw ng Panginoon. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, kung saan pinapaalala niya tayo ng pagbasang ito, na darating ang panahon na harap tayo sa Panginoon at magsusulit tayo ng ating buhay. Sa araw na yon, magbibigay tayo ng ating full accounting ng ating buhay sa Kanya. Kung saan naharap tayo sa Kanya sa susunod na araw na yon, subalit ang tanong, kung tayo harap sa Diyos, anong mukhang iharap natin sa Kanya kundi tayo nakapaghanda? O ano bang pwede natin pagmalaki sa Kanya kung sakaling isusulit natin ang buhay sa Kanya? Kaya kung susuriin natin, isa lang ang mensaheng sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, at yan ay walang iba kundi ang ating pagiging handa. Na dapat tayong maganda sapagat susulitin tayo ng Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay niya sa atin sa araw-araw, na kung saan sa araw na ito na hindi natin inaasahan. At ang pagsusulit na ito ay ang magsasabi kung nagamit ba nating mabuti ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga hindi dapat tayong matagpuan tamad at walang ginagawa. Alam niyo, may nabasa ako na ganitong kasabihan: kung may balak kang gawin ngayon, huwag mo nang ituloy para may gagawin ka pa bukas. Very inspiring ba? Pues ito ang motto ng mga tamad. Kung may gagawin ka ngayon, huwag mo nang ituloy para may gagawin ka bukas. Marahil nasasalamin natin ang marami sa atin sa ganitong klaseng pag-uugali. Ang problema kasi sa atin, mahilig natin pagpabukas yung mga bagay na pwede naman natin gawin ngayon. Mahilig tayo magsabi, tsaka na, mamaya na, saglit lang, bukas na, may oras pa, matagal pa yan. Kaya minsan, naabutan na tayo mga deadlines at patong-patong na yung ating mga ginagawa. Madalas, itong dahilan kung bakit minsan napagsasabihan ko yung mga katauhan ko rito sa kumbento. At yan yung madalas na prinsipyo sinasabi ko sa kanila. Kung pwede nang gawin isang bagay ngayon, gawin nyo na agad. Huwag nyo na ipagpabukas pa para matapos na. Dahil bukas, iba na naman. Yung iba, nakikita ito bilang trabaho, pero yung iba, makita natin bilang accomplishment. Alam niyo, sa ating Ebanghelyo, pansinin niyo, ano bang kasalanang nagawa ng ikatlong alipin na pinagkatiwanan ng maliit na bahalaga, 1,000 piso, sa talinghagang ipinaliwanag at sinaysay ni Jesus? May ginawa ba siyang masama? Hindi naman niya nilustay yung pera, di ba? Sa sugal o sa bisyo. At anong pagkakamaling nagawa niya? Wala. Dahil ang pagkakamali lamang na nagawa niya, wala talaga siyang ginawa. Ito yung pagkakaiba dun sa naunang 2 alipin sa kanya. Mayroon silang ginawa sa pera na ipinagkalob sa kanila ng kalang amo. Pinalugo nila ito. Pinagyaman nila, ipinangalakal nila, ginamit nila ito, pinakinabangan nila. Samantala siya, literal, na sinunod yung bilin ng kanyang amo, patubuan mo. Ayun, anong ginawa niya? Ibinaon niya sa lupa. Dahil baka umaasa siya, baka nga tumubo at maging halaman. At wala naman tubo. Kung tutusin, di ba, madalas ito yung sentimiento, madalas reklamo ng mga taong walang ginagawa. Nasubukan nyo namang gising yung anak ninyo, isang umaga. Gising na, tanghali na, mano ka ba? Bakit ka ba nagagalit? Wala naman akong ginagawa sa iyo. Yun nga anak, 5 taon ka na walang ginagawa. Nagtapos ka ng college hanggang ngayon, wala kang trabaho, wala kang ginagawa. Inutil ka. Wala kang, ayaw mong kumilos.
Wala kang pakinabang. Di ba? Minsan may mga taong ganon, wala kang ginagawang masama, pero wala ka namang ginagawang mabuti. Anong maganda doon? Kung tutusin, tayo ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon ng salapi o anong bagay sa iba't ibang halaga ayon sa ating kakayahan. Ang salapi tumutukoy sa lahat ng mga biyayang binigay ng Diyos sa atin. Nang nais lamang ni Jesus na sana'y mapagtanto natin na tayo kanyang pinagkakatiwalaan ng mga biyaya at pagpapala, katulad ng ating yaman, ng ating karunungan at kakayahan, ng ating abilidad, talino, mayamang talento, katangian, kalusugan, mahabang buhay, at marami pang biyaya. Kayo, anong katangian meron sa inyo na maaaring iambag nyo sa ibang tao? Marunong ka, pero napapakinabangan ba yung dunong mo? May kaya ka, nagbibigay ka ba sa iba? Di ba, ang dami nating katangian, mahabang buhay natin, pero masasabi mo na fruitful ba yung buhay mo? Paano mo isusulit yan sa Diyos? Huwag nyo kasing tignan o ikumpara kung mas maraming tinanggap ang iba kaysa sa atin. Ang hili kasi natin mainggit eh. Hindi tayo maging masaya kasi nakikita natin yung biyaya ng iba, hindi mo nakikita kung ano yung nasa iyo. Nakakantapong kain, no? Nakikita mo kung ano nangyari sa buhay ng anak ng ibang tao, pero yung anak mo hindi mo maipagmalaki. Nakikita mo kung ano yung biyaya tinatamasan nila, bakit ikaw ba wala? O hindi mo lang pinapansin at nakikita? Ang mahalaga, pagyamanin natin ito, palaguin natin sa sarili natin, at maging kapakipakinabang, makatulong sa iba. We are not equally gifted. Totoo, hindi tayo pare-pareho. Some have more talents than others. But to whom much is given, much is required. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang talento natin kumpara sa iba, kundi paano mo ginagamit ang pinagyayaman ng mga ito. Yes, we are not equally gifted, but we are equal in one thing. We all have the ability or the talent to let the light of God's love shine in us and through us. Na para tayo mga container ng tubig. May drum, may timba, may tabo. Iba-iba ang laki, ngunit mahalaga napupuno ito ng tubig. Sinlaki ka nga ng drum, ng biyaya na tatanggap mo, ngunit wala naman laman tubig, ibig sabihin hindi mo ginagamit, baliwala rin ito. Mabuti pa ang tabo, kahit maliit, nagumapaw ang tubig, nabibigyan ng biyaya at nabibiyaan ng iba. Tandaan po natin, tayo pinagkakatiwalaan lamang ng Diyos. Darating ang araw na susulitin natin ang biyayang ibinigay niya sa atin. Nakakatakot na marinig natin balang araw pagdating ng paghukom, masama at tamad kang alipin, sapagat di natin pinalago ang biyayang pinagalob niya sa atin. Huwag mong idadahilan na kaunti lang ang binigay sa atin ng Panginoong biyaya. Kaunti nga, wala ka pang ginawa. Nakakalungkot, di ba? May ibang mga kabataan, mahina na nga sa klase, nakukuha pang mag-cutting, at kadalasan, matatagpo mo sa computer shop na walang ginawa, kundi mag-video kasama ang tropa na madalas bad influence sa kanya. Wala ka nang halos pera, ni pan-data wala ka, pero nagkakaroon ka lang ng data para mag-Facebook at mag-TikTok, tapos panay-tambay mo doon sa mga lugar na kung saan hindi mo hindi mo ma-afford. Feeling mo rich kid ka, nakikipagsabayan ka sa mga kaibigan mo, may magandang cellphone o magandang gamit, may pera sila eh, ikaw meron? Huwag ka kasing mayabang, real talk lang, wala ka masyadong resources. O mahirap na nga yung ama ng tahanan, wala na nga makain ng pamilya, tapos nakukuha pang magsugal at uminom, at minsan nananakit pa. Totoo, minsan nahabag tayo sa sarili natin, pero ano'y pwedeng ipagmalaki natin? Sinasabi nyo, yung mister ko hindi ang kagwapuhan. Yung mister ko wala may pagmamalakihan.
Pero isang bagay lang pinagmamalaki ko dyan, ni minsan hindi yan nagloko sa akin. Mahal na mahal ako niyan. Oo? Kahit na, pangit pa rin. Pero ganyan pa man, may pagmamalaki mo. Gwapo-gwapo nga na asawa mo, ganda-ganda ng asawa mo, niloloko ka naman. Ano maganda doon? Kahit estudyante, di ba? Hindi ka nga kagandahan, hindi ka kagwapuhan. Pero matulungin kang tao. Maraming gusto makipagkaibigan sa iyo. Kaya kapag nakakapanood tayo ng telenovela, bakit gano'n nagaganda kontrabida? Hindi, parang di tayo masanay. Bakit? Porket pangit? Kontrabida? Pwede bang makita natin ay yung kakayahan natin? Bagamat salat tayo sa mga bagay na may pagmamalaki. Pero ang mahalaga, nakikita ng Diyos ang kabutihan na nasa puso mo. Hindi ka nga kagandahan, no? Sa isang banda, pero kinapupulutan ka ng aral. Naniniwala ako na wala taong gusto maging mahirap. Mayroon lang talaga mga taong tamad. Wala naman talagang batang bobo. Mayroon lang talagang mga tamad mag-aral. Hayaan yung tapusin ko ang pagbabahagi nito sa pamamagitan ng isang kwento. Meron daw isang bata na may kahinaan sa pandinig. Minsan pinauwi na siya ng teacher niya at nagdala ito ng sulat na ibigay sa kanyang ina. At nakalagay sa sulat, ayaw na siyang pabalikin itong batang ito na si Tom sa klase ng guro niya dahil napakahina raw, hindi makaintindi, hindi makasabay sa mga klase niya. Ang hirap, di ba, sa isang ina na hatulan yung anak mo na ganun siya. Pero anong ginawa ng ina? Pinagtiyaga niyang turuan, pinaunawa niya sa kanyang anak na may magagawa siya at di siya mangmang at kaya niyang matuto. Alam niyo, pagkatapos ng maraming taon, karamihan sa mga tao sa buong mundo nagbigay ng pagpupugay kay Tom na nung siya'y namatay sa pamamagitan ng pagpatay ng kalang ilaw sa loob ng 1 minuto. At si Tom na ito ay walang iba kundi si Thomas Edison na siya nag-imbento ng bumbilya na ginagamit natin ngayon. Mahina siya, di ba, nung bata? Walang kakayahan, mahina pang pandinig. Tila walang magagawa. Pero bakit gumanda ang buhay? Dahil pinagyaman niya at natuklasan niya yung kakayahan niya. Mga kapatid, tayong lahat ay pinagkalooban ng Diyos. Ano man meron tayo, huwag nating sabihin na salat tayo. Mapagyayaman natin ito. Huwag lang kahit titingin sa biyaya na tatanggap ng iba. Ang tumingin tayo sa sarili natin kung ano pwede pa natin palaguin. Sabi nga, our life is a gift from God. What we make of our life is our gift to God. Kung ano ka ngayon, yan ang kaloob sa iyo ng Diyos. Ngayon, kung paano mo palalaguin, pagagandahin at pagyayamanin ang buhay mo, yan ang handog mo sa Diyos. Suri natin ang sarili natin, may handog na ba kayo sa Diyos? May pagmamalaki na ba kayo sa Diyos? Meron ba kayong sasabihin sa Kanya na katangian na kahit salat sa iba, pero mabuti sa ating paningin? Mga kapatid, ito ang regalo niya sa atin. Kung paano natin ito ginagamit ang buhay natin, yan din ang ibabalik natin sa Kanya. Amen.